Eto, sa usaping legal natin ngayong araw inilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas matapos ang siyam na araw na hospital arrest dahil sa sakit na pneumonia. Naharap sa kasong plunder si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan kaugnay sa 75 milyong pisong donasyon na tinanggap niya ng komunidado sa eleksyon noong nakaraang taon. Sinampahan din ng kaso si former Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sila Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Nauna nang sinabi ni Senator Marcoleta na ang perang tinanggap ay mula sa pribadong pondo at ito ay nagastos na noong nagdaang eleksyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta? Ulitin ho natin ano ang reaksyon mo sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang convener ng grupong Kontra Daya na si Professor Danilo Araw. Good morning, Professor Araw. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Yes, magandang umaga, katukayong Attorney Danny at salamat po sa imbitasyong ito. Nice to see you again. Tokayo, Professor Araw. Ito ho, no, isa ho yung grupo ho ninyo sa mga unang pumuna dito ho sa naging donasyon nga ho dito kay Senator Marcoleta. Ano ho yung reaction ng grupo ninyo na finally ho, sinampahan na ho ng kasong plunder itong si Senator Marcoleta? Siyempre may konting relief din kasi just for the record, gaya ng nabanggit ninyo, nagsampa po kami ng reklamo laban kay Marcoleta sa Ombudsman at saka sa COMELEC noong December 2025. To give due credit sa mga abogadong kasama ko noon, sila ay sina Attorney Dino De Leon at si Attorney Alex Lacson. So tatlo kami na signatory dun sa complaint. Para rin malinaw, total mga abogado naman yung karamihang nanonood ng programa mo. Ang violation niya, yung sa COMELEC, ang complaint namin would be violation of Sections 98 and Section 107 in relation to Section 262 of the Omnibus Election Code. Just to simplify, parang gusto naming sabihin na mali yung pag-fill out niya ng SOSE o napaka-improper at may willful deception na ginawa on his part. Tapos, sa ombudsman naman, perjury yung aming inireklamo. To be more specific, Article 183 ng Revised Penal Code yung ina-assert naming na violate niya. Para lang malinaw din yung datos, ang main reference namin yung November 2025 na testimonya niya sa, kung matatawag mang testimonya, pero remarks yon sa isang news media organization na inaamin niya na nag-declare siya ng zero campaign contribution sa kanyang statement of campaign expenditures o yung SOSE at mali raw itong zero campaign contributions kasi gaya ng nabanggit mo, nakakuha siya ng mga donasyon na ayaw mula sa mga tao na ayaw magpakilala. Later on, nalaman na sila ay sina Defensor, Espiritu at Viray. Bagamat ang expenses niya nung panahong yon batay sa kanyang SOSE would be a little more than 112 million pesos. Pero yung kanyang SAL&N net worth ay mahigit 50 million pesos lang. So parang may question kung ano yung nangyari sa discrepancy. So batay sa aming pananaliksik at mismong sinabi niya, talagang may pagkukulang sa usapin ng tamang pagsunod sa batas. Yung plunder, linawin ko lang, hindi po sa amin ang galing yung akusasyong yon. Nagdesisyon yung ombudsman na batay sa datos na binigay namin noong December 2025 at batay sa ilang updates na na-identify na nga sina Defensor et al., nagsampa sila ng plunder on the premise na tinanggap ni Marcoleta yung 75 million na kabuuang donasyon mula sa tatlong tao nung siya ay party list representative pa. So parang meron daw mali doon sa ganong nangyari.
So para sa amin, bagamat wala kaming direktang kinalaman doon sa plunder case against Marcoleta, tingin namin may pagkakamali pa rin siya eh. At least sa usapin ng perjury at yung violation of certain provisions ng Omnibus Election Code. Okay, sir. Going to the plunder case ho, no, yung main defense niya sinasabi niya that these are private funds, donations daw ito, and it should not be plunder. Anong reaction niyo ho dito? Sa tingin ko yung mga abogadong katulad mo ang mas detalyadong makakapagkomento, pero batay sa aming pananaliksik, may mali talaga kasi whether these are public funds or private funds, the fact na pumirma ka sa SOSE, kasi sa page 2 ng SOSE, para sa kaalaman ng publiko, doon sa pagpirma mo nakalagay na I certify na ang nilalaman ng form na ito ay truthful and honest. Yung iba ang zero na ide-declare mo doon sa actual donations na nakuha mo, sa tingin ko at least 75 million. Malamang kesa sa hindi, mahigit pa sa 75 million yung nakuha niya. Kasi yung kabuuang expenses, para lang maulit natin, more than 112 million pesos yung nagastos niya as based on his own declaration. Kaya yun yung tingin namin na mali roon. Sa tingin ko, sa halip na blanket denial yung gagawin ni Marcoleta, sana he should come clean. Sinabi na niya na meron talaga siyang nakuhang donasyon. Bukod sa 75 million mula dun sa tatlong individual, ano pa yung mga nakuha niya? At saka, di ba kung ikaw ay kandidato o may planong tumakbo bilang senador, pangunahing tungkulin mo na tukuyin kung sino-sino yung nagpakilala, kung sino-sino yung mga nag-donate sa iyo. Tapos kung ayaw magpakilala ng mga kaibigan mo, bakit? Bakit ka kukuha ng donasyon mula sa kanila kung ayaw nilang magpakilala? Alright, sir, maninong ho yan. And linawin lang ho natin, no, dinismiss ho ng COMELEC yung inyong complaint, no, based on technicalities, tama ho ba? Hindi po. Kasi po, linawin uli natin, yung initial na ginawa ng COMELEC is a motu proprio investigation on the Marcoleta case. Tapos, yun na nga, yung, if I'm not mistaken, yung isang departamento ng COMELEC, yung task na gumawa noon, tapos parang ang naging desisyon ng departamento ay wala raw masyadong batayan para mag-file ng reklamo laban sa kanya. So yung final namin, hiwalay pa yon dun sa motu proprio. At hanggang ngayon, wala pang desisyon hinggil dito. Please correct me if I'm wrong dahil kayo po yung abogado. Pero sa pagkakaalam ko po, hiwalay na complaint yon. At halimbawa lang, mangyari na yung desisyon nila sa motu proprio investigation would be the same decision sa amin, at least we are entitled to be notified na ganun din yung kanilang desisyon para may remedy kami at para may option kami if we want to appeal it to the COMELEC or to the higher courts if necessary. So sa tingin ko, dapat yung prosesong yon ay ma-observe pa rin ng COMELEC. Yes, tama ho yan. Kung hindi naman ho na-consolidate sa ibang kaso din, dapat ho may Yes. sariling desisyon ho, no, sa inyong kaso. Ito ho, sinasabi din ni Senator Marcoleta na ito hong lahat ng ito, itong mga issue ho na ito, it's just because of forces trying to prevent him from participating sa impeachment, tapos silencing him daw dun sa flood control issues. Ano ho masasabi niyo ho dito? Alam mo, wala namang magiging butas na makikita kung wala talagang problema. Halimbawa, kahit hanapan mo ng butas si Marcoleta pero malinis naman yung kanyang record, mahirap pilitin talaga na sampahan siya ng kaso. Pero dito sa usapin ng campaign contribution, talagang malinaw na sa kanya mismo nang galing yung pagkakamali. Kasi sinabi niya, in not so many words, na yung zero campaign contribution, and as he himself filled out sa SOSE, it's not the right context ng pangangampanya na ginawa niya kasi may mga nag-donate na ayaw magpakilala. Kasi alam mo, Attorney Danny, kapag hinayaan natin ito, pag hindi tayo nag-file ng kaso or ng complaint, lalabas na sa mga susunod na halalan, yung ibang kandidato, i-adapt nila what I would call as the Marcoleta formula, na pag nag-file sila ng SOSE, magde-declare na lang lahat ng zero contribution sa donations, and then the pretext is that
they received it before the campaign period, and number two, they wish to remain anonymous. So this will set a dangerous precedent then. Ayaw natin ng sitwasyon na yung SOSE parang ano ba tawag dun sa law, for compliance lang, just going through the motion of complying. Dapat seryosohin natin itong mga ganitong formularyo o form that should be assigned na transparent and accountable lahat ng mga kandidato natin, whether nanalo o natalo. Mas lalo na yung mga nanalo. Alright, sir. And ngayon, we know that Senator Marcoleta is from a huge religious sect, itong Iglesia ni Cristo. Tapos nag-rally nga ho sila before para ho maiwasan yung pag-aresto kay Senator Marcoleta. Kayo ho ba ay, ano ho ang sa tingin nyo? Anong reaksyon nyo ho dito? Medyo may pangamba ho ba kayo na baka mabaliwala na lang ho ang kaso na to dahil nga ho dito sa backing nitong isang religious sect ho? Syempre yung pag-aalala nandoon din kasi baka mamaya alam mo naman yung mga nasa gobyerno, marami sa kanila mga politiko rin, at kapag na offend mo itong napakalaking well, di naman malaki pero at least yung black voting nila substantial din naman. We're talking of how much? 3 million votes or so. Baka mag-goodbye na sila doon sa 3 milyong pwede nilang makuhang boto. Sana hindi naman. Kasi sa totoo lang, pwede ka namang manalo ng walang backing ng Iglesia ni Cristo, at sana sa bahagi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, they should see through the anomaly that is happening right now. Hindi po pwedeng habang buhay kang magrarally, madidisrupt mo yung traffic, tapos kahit yung ikinabubuhay mo makokompromiso rin dahil lang gusto mong protektahan ang isang nagkamali. Linawin po natin ang ebidensya laban kay Marcoleta ay batay po sa mismong sinabi niya. Again, attorney, please correct me if I'm wrong, sa aking pakikipagkonsulta sa iba't ibang abogado, mas malakas ang kaso kapag yung testimonya mismo ng inaakusahan yung ginagamit mo laban sa kanya at talagang ang kailangan lang i-prove ay totoo ba or authentic ba yung mga sinabi niya. So sa aming palagay, ako may kumpiyansa ako at least dun sa usapin ng perjury at saka violation of certain provisions of the Omnibus Election Code na malakas talaga yon. Yung plunder, napansin ko medyo hati yung sektor ng mga abogado at saka ng mga legal experts kung ano ba yung merits ng kaso. Ayoko nang pumatol sa ganong klaseng debate, pero kung usapin ng ebidensya sa perjury, halimbawa lang sa pagsisinungaling, tingin ko malakas yung kaso. Kaya kung babalikan natin yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na masyadong selective yung judgment, hindi po totoo yun. At least sa kaso ng Contradaya, ipasok ko lang na bukod kay Marcoleta, we also filed complaints sa COMELEC against Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte regarding yung questionable campaign donations nila noong 2022. Just for the record, pending pa rin yun hanggang ngayon sa COMELEC. So wala namang selectivity sa pagkakataong ito. Alright, and yun nga ho, you mentioned na talagang yung interview ang gagamitin, so kailangan lang i-authenticate, and nakita naman ho yun ng buong taong bayan nung sinabi ho niya doon sa interview, no. Panghuli na lamang ho, Professor Araw, no. Ano ho yung mensahe ninyo sa taong bayan ukol sa kasong ito, at doon ho sa mga taga-suporta niya Senator Marcoleta na naniniwala pa din na wala ho siyang ginawang kasalanan dito sa plunder case ho na ito? Okay. Siyempre po, dapat na tingnan natin yung facts ng case. Whether plunder yan, perjury, o yung violation of the Omnibus Election Code regarding the improper filling out of the SOSE. Siya po kasi mismo ang nagbigay ng mga pahayag na nagdidiin sa kanya ngayon. Kumbaga sa wikang Ingles, he is the one who ended up incriminating himself. So sana po makita yung ganong klaseng sitwasyon na talagang mahirap talagang isipin kung paano mo po protektahan siya sa isang sitwasyon na siya mismo yung nagbigay ng mga ganong klaseng pahayag. Ito ang magpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon si Marcoleta puro sigaw lang ng political persecution, selectivity, yung pagdidiin sa kanya .
na hindi rin naman totoo kasi pinapanagot din naman natin lahat ng mga nagkasala, whether pro-administration yan or anti-administration. Kaya halimbawa lang, I'm sure aware ka rin, Attorney Danny, na may mga naririnig tayong balita na baka mag-rally na naman yung mga taga-suporta ni Marcoleta as backed by that religious group na kinabibilangan niya. We have to see through the sins of Marcoleta na talagang malinaw naman po yung ebidensya. Alright, malinaw ho yan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Danilo Araw. Yeah. Maraming salamat, mabuhay.